Chair. Yes, go ahead, Deputy Speaker Dante Marcoleta. Mr. Chair, balikan ko lang po sana yung nauna kong tanong doon sa huling pagdinig natin sapagkat hindi naman masyadong nasagot yun ni Dr. Pargas. Yun po yung tungkol doon sa paano po natin makukuha uli yung pera na sobra doon sa naibayad natin sa isang HCI sapagkat yung kanilang binigay na serbisyo sa isang pasyente ay hindi naman sakto doon sa ibinigay na pera ng Philhealth. Halimbawa nga po, kung ang sakit ay pneumonia, 15,000 po yun. Pagkatapos ang serbisyo ay 10,000 lang. Ang tinatanong ko po, sino po yung makikinabang doon sa sobra na 5,000 pesos? Napaka-importante po kasi noon, Mr. Chair. At yun po ay hindi nasagot na mabuti kung sinong makikinabang noon at kung yun ba ay makukuha pang pabalik ng Philhealth. Dr. Pargas. Mr. Chair, ang makikinabang po nito ay ang ospital upang again tumugon po doon sa mga pangangailangan upang lalo pa pong mapag-ibayo yung paggamot ng ating mga pasyente. Kaya ito po yung disenyo ng ating provider payment mechanism na kung saan yun nga po na kung merong pagkukulang or kung may labis, dapat po yung labis ay makakatulong doon sa pagkukulang na ibinabayad po natin. Mr. Pargas, yung pong sagot ninyo ay sobra-sobra dahil sa binayaran naman po natin yung ospital. Wala po siyang maisisisi sa Philhealth sapagkat yung serbisyong kanyang ginawa sa pasyente ay binayaran ninyo. Hindi kailanman tungkulin ng Philhealth na yung sobra na yon ay gagamitin pa rin niya para sa kanyang sariling kapakanan. Hindi natin naman alam kung paano niya gagamitin yon para sa kapakinabangan ng ibang pasyente. Sa mga tuwid, gumawa po kayo ng assumption na hindi kaugnay ng inyong tungkulin. Ang tungkulin po ninyo ay alagaan po ninyo ang pera na ipinagkatiwala sa inyo ng ating mga mamamayan, particular na po yung mga miyembro ng Philhealth. Hindi kailanman ay aayunan ninyo ang benepisyo para sa ospital. Sa mga tweet, Mr. Chair, ang sinasabi nila rito, ibinigay na lang nila na basta ganun sa ospital yung sobra na bayad sa Philhealth. Mr. Pargas o Dr. Pargas, kung yung Philhealth po ay isang private business na kayo po ang may-ari, at ang sistema po ng ACR o yung all case rate ay inyong nabili mula dun sa negosyong nauna na kayo na po ang bagong nagmamanage at nagme-may-ari, hindi po ba nyo papalitan ang sistema niyan? Mr. Chair, sa ngayon po, yan po talaga ang ating direksyon, ang pagpapalit po sa panibagong pamaraan ng pagbabayad sa ating mga facilities at yan po ang ating pinag-aaralan sa ngayon. Pinag-aaralan po lang ninyo, Dr. Pargas? Hindi ba yan ay nagsimula kayo 2012? Yes, Mr. Chair. Dr. Pargas, nagsimulang implement ninyo yung ACR o yung all case rate 2012 pa. Ang tinatanong ko sa iyo, yung naibayad nyo ng sobra-sobra sa napakaraming na mga hospital, ngayon lamang natin nakikita sapagkat sa kanyang kabuuan ay hindi na katanggap-tanggap sapagkat parang nakita namin napakalaking kontrobersya ang ginawa ninyo. Hindi pala ninyo nasisinop ang pera na ipinagkatiwala sa inyo ng mga miyembro ng Philhealth. At ngayon sasabihin ninyo sa amin, ngayon pa lang ninyo pag-aaralan, wala kayong karapatan na mag-manage kayo ng isang pondong katulad ng Philhealth kung ganyan ang pangangatwiran na sinasabi ninyo sa amin. Hindi pala ninyo kayang pangalagaan ang Philhealth funds
ay ngayon nyo lang pala pag-aaralan. Mr. Chair, dito po makikita natin na napakalaki ng pagkukulang ng mga taong namamahala ng Philhealth ngayon, lalong-lalo na po yung mga miyembro ng Execom. Hindi pala nila binabantayan ng pondo, Mr. Chair. Dr. Pargas, ikaw ba'y nakasakay ka na ng tren? Dr. Yes, Pargas. Mr. Chair. Nakasakay ka na rin ng bus siguro. Halimbawa, sa isa buong buhay mo, nanggaling ka ng Baguio, papuntang Maynila, or vice versa. Yes, Nagawa Mr. mo na ba sumakay ng bus? Yes, Mr. Chair. Kapag ikaw ay sumakay ng bus, Dr. Pargas, kunyari nanggaling ka ng Baguio, galing ka ng Maynila, papunta ka ng Baguio, ilang beses mong makikita ang inspektor ng bus na aakyat sa bus na sinasakyan mo? Ilang beses din po, Mr. Chair. Mga kumisan, 2, 3 hanggang 4 na beses bago makarating ng Baguio ang bus, hindi ba, Dr. Pargas? Tama po. Ibig sabihin, ito transportation company lang. Ang laman ng bus siguro, Mr. Chair, 50 hanggang 60 siguro, depende sa laki ng bus. Pero tinitingnan po nila, minamanage nila, minomonitor po nila yung mga pasahero. Titingnan nila kung yung hawak nilang ticket ng kanilang ng bus ay tama ang pagkasingil ng kanilang konduktor. Hindi ba ninyo kayang gawin yung ganon, Dr. Pargas? Kung ang isang transportation company, kaya niyang gawin at i-monitor ang isang simpleng bagay. Kayo po, bilyon na pondo ang ipinamahala sa inyo. Wala man lang kayong pamamaraan kung paano nyo sisinupin ang pondo ng bayan. Nung po ang Philhealth ay hindi pa Philhealth, Mr. Chair, ito po'y Medicare pa lang. Naalala ko po, ito po'y ang kumukolekta po dyan kung private employees ang SSS po eh. Pagka naman government employees, GSIS po yata kung hindi ako nagkakamali. Tama po ba yun, Dr. Pargas? Tama po. Sa SSS po, meron po silang tinatawag na MACP. Ito po yung membership Membership Assistance Counter Personnel. Tama po ba yun? Maaari po, hindi po ako pamilyar doon sa naging operasyon. Opo, yun po ay tinatawag na MACP, Membership Assistance Counter Personnel. Ang ibig sabihin po noon, meron silang visiting team. Pinupuntahan ang mga ospital, tinitingnan po yung mga patients at binabalidate po nila yung mga sakit at kung sila ay nandun sa admission record, sa loob ng isang araw, nakikita po nila, namomonitor nila kung tama po yung kalagayan ng may sakit sapagkat pag magke-claim po yung ospital, alam na alam nila kung tama po yung claim. Kaya po, bawas na bawas kung hindi man wala yung mga fraudulent claims na hindi kagaya ng panahon ninyo sapagkat wala pala kayong mga mechanism, Dr. Pargas. Ngayon nyo lang pag-aaralan at titingnan mabuti kung papalitan ninyo o hindi. Ano sa palagay po ninyo ang inyong pananagutan sa loob ng 8 taon na inyong isinulong at inaguyod yung ACR at pagkatapos, ayan nga, sabi nga po nila, kaya pala nagkahetot-hetot ang pondo ng Philhealth nang dahil sa kagagawan ninyo. Napakalakas naman po ng loob ninyo na ngayon nyo lang sasabihin, ngayon nyo lang pag-aaralan. Nakalulungkot po ang mga pagsagot po ninyo, Dr. Pargas. Kung tanungin ko po kaya kayo ngayon, sino kaya makakasagot? Dahil po ako ay, alam ko po noong 2004, nung ako po ay maging kasapi ng Kongreso,
nagsimula na po akong magbayad ng Philhealth. O baka mas maaga pa po ron. Kung gusto ko pong malaman ilan ang naibayad ko na sa Philhealth ngayon, masasagot po ba ninyo ako, Dr. Pargas, o kung sino man ang kasama nyo ngayon dyan? Since 2004 to date. Who's Dr. Vargas? Yes. We have our membership pero pwede po nating ma-check sa data natin. Pwede bang malaman ko ngayon kung magkano na ang naibayad ko magmula na ako ay naging congressman, Dr. Pargas? Meron po ba tayong yung pong tumatayo sa membership? Nandito po ba? While they're checking, Honorable Marcoleta, pwede po kayo magpatuloy. Dr. Pargas, totoo ba na nakita ko lang po sa website ninyo ito na yung mga opisyal ninyo na nangasiwa ng pagbuo ng Philhealth membership database at yung kasalukuyang namamahala ng inyong IT sector ay pinarangalan po yata ninyo ng isang exemplary performance certificate. Tama po ba yun? Mr. Chair, maaari ko po bang i-direct yung inyong katanungan sa aming management services sector? Sila po ang nakakaalam ng pagbibigay ng mga pagkilala sa ginagawa ng ating mga empleyado. Bakit kayo po hindi nyo nalalaman yun? Sila lang ang dapat makaalam nun? Meron po kaming tinatawag na praise. Yun po yung pagkilala sa mga na kontribusyon or nagagawa ng aming mga empleyado. Kaya nga po paiwas kayong palagi. Nasa website po ninyo, kino-confirm ko lang, yung pong gumawa ng inyong membership database ng Philhealth at saka yung kasalukuyang namamahala ng inyong IT sector, lumilitaw po dito sa website ninyo na binigyan po nyo ng parangal for exemplary performance. Tinatanong ko lang po kung pwede nyong i-confirm. Meron po siyang award na binigay ang korporasyon. Mr. Chair, kino-confirm ko lang po. Mr. Chair? Yes, please. Please turn on your mic. Okay. Ma'am, Okay. pagpakilala po kayo. Please state Opo. your name and position. Ako po si Shirley Domingo, Dr. Shirley Domingo, Vice President ng Corporate Affairs Group. Tinignan po natin yung website ngayon. It's the Presidential Lingkod Bayan Awardee, si SVP Jovi Aragona. So confirm po na may ganun po. Sa makatwid, siya po ay isang awardee. Mr. Chair, ano po ang naging batayan ng pagbigay sa kanya ng award? Sa civil service po ito, so may I ask SVP Aragona? SVP Aragona is recognized. Yung sa civil service kasi, merong mga application. So, sila yung nag-a-assess sa civil service. So, nag-pass lang ng mga applications and then the civil service actually, sila yung nag-select. Mr. Chair, kaya ko po tinanong yun, nakapagtataka kasi sapagkat doon sa mga naunang pagdinig natin, inamin ni President Morales na ang isa sa pinakaugat kung bakit nangyayari ang napakalaking anomalya na yan
dahil nga fragmented ang kanilang database. Kaya nga po, kailangan nga raw nila na talagang i-improve nila yung kanilang information technology department. So kung ito po talaga ang pinakaugat ng problema, kaya hindi masawata ang mga anomalya na yan, bakit sila pa yung nabigyan ng award, Mr. Chair? Hindi ba parang inconsistent naman ito? Pakisagot nga po ng Philhealth yan. Sinabi po ni Mr. Morales na masasawata lang, maihinto yung anomalya na yan, yung corruption na yan, kapag ka naayos yung database at tutulungan sila na maayos yan sa pamamagitan ng isang much improved information technology system. Kung ito po talaga ang problema, bakit sila pa yung nabigyan ng award, Mr. Chair? Mr. De Jesus, you'd like to reply to that? Kung naringgan ko po ng maigi ang pagkakasabi at sagot ni SVP Aragona, ang award na po yan ay nanggaling sa Civil Service Commission at yun po ang pinanggalingan ng award. Tungkol naman po sa problema sa IT at ang relasyon ng award doon sa problema ng IT, tunay po na ang isa sa pinakamabigat na problema ng korporasyon na kasing laki ng Philhealth ay kailangan po ng mahusay na information system para po magampanan ng mas maayos ang kanyang mandato ayon sa batas. So Bakit po inaamin ninyo? Bakit inaamin po ninyo dahil ganyan po ang mga anomalyang nangyayari sa inyo at hindi pa maayos ang inyong IT, talaga namang hindi dapat pang bigyan ng parangal. Parang premature naman na pinarangalan ninyo yung mga tao na hindi pa nakagagawa ng improvement sa inyong system. Kahit nasabihin pa ninyo na galing sa civil service yan, sino po bang magbibigay ng input sa civil service? Hindi ba kayo? Kayo rin naman ang panggagalingan ng batayan eh. Hindi naman siguro kukuha mula sa wala ang civil service nang hindi nyo sinupply ang information para mabigyan sila ng parangal. Anyway, Mr. Chair, pwede bang aminin ng Philhealth na dahil nga sa walang mekanismo kung paano maibabalik ang mga perang na ibabayad ng sobra-sobra sa mga ospital at sa mga HCIs, kapag ka ang sistemang ito ay nagpatuloy pa, Mr. Chair, sapagkat katakot-takot na mga fraudulent claims lamang ang maaari nilang tanggapin sa mga susunod pang mga panahon, aaminin po ba nila, Mr. Chair, na ang Philhealth ay magmimistulang gatasang baka? Anyone from Philhealth may reply? Ang mga proseso po na nakalagay sa aming organisasyon ngayon ay Pwede po bang sumagot na lang kayo ng diretsyo kapag po pa nagpatuloy ang sistemang ito? Ang kasalukuyang sistemang pinaiiral ninyo sa Philhealth, kapag ka ito ay nagpatuloy pa, lalong-lalo na po may kinalaman doon sa all case rate, hindi po ba magmimistulang gatasang baka ang Philhealth? Yes or no po ang sagot? no po ang aking kasagutan dahil iyan pong sistema ng ACR ay ipinasa at yan po ay may masusing pag-aaral bago ipinasa. Ano po bang pangalan ninyo? Ano po ang pangalan ninyo? Pamamaraan ng pagbabayad. Ngunit, Mr. Chair, may I interrupt? Ano Yes. po ang pangalan ng taga Philhealth na sumasagot sa mga tanong ko? Mr. De Jesus, the Senior Vice President and Chief Executive Officer.
Mr. De Jesus, napapakinggan po ba ninyo ang pinag-uusapan natin? Kanina po hindi ma-justify ni Dr. Pargas kung paano natin malilikom uli pabalik sa Philhealth yung sobra-sobrang naibabayad ninyo doon sa mga serbisyong naibigay ng ospital sa pasyente na sobra-sobra naman doon sa binayad ninyong serbisyo. Kanina inamin po ni Dr. Pargas na aralin nila kung paano po ito ay masusolusyonan, makokorek, sapagkat mali nga po. Napakarami pong fraudulent claims ang nangyayari rito sapagkat magmula sa isang sakit, nag-graduate sa isang sakit, at hindi naman ninyo na monitor dahil wala naman kayong konduktor na kumbaga sa isang bus, wala kayong taga-analyze, wala kayong inspector, kaya palaging ganito ang nangyayari. Ang tinatanong ko po sa inyo, kung itutuloy po ninyo ang sistema na yan, pero wala kayong mekanismo para alagaan naman ang pondo ng gobyerno, hindi po ba magmimistulang gatasang baka ang Philhealth? Yun lamang po ang tanong eh. Sagutin po ninyo ng oo, hindi. Eh, nasagot po ninyo ay no. Paano mo masasagot na no, Dr. Biloso? Biloso ba, Mr. Chair? Yes, Deputy De Jesus po. Mr. De Jesus, Yes, Deputy Speaker. masasagot mo ba? Stand corrected, Executive Vice President De Jesus and our Chief Executive Officer, Operating Officer. Sa konsensya mo ba, Mr. De Jesus, masasagot mo na yan ay hindi magiging gatasang baka kapag ka pinagpatuloy ninyo ang sistema na yan ng ACR sa ngayon? Kung sigurado po kaming magiging gatasan, yan po ay ipapatigil namin. Yun po ay walang alintana namin gagawin. Ang pinapaliwanag ko lamang po ay sa ngayong panahon na ito, yan po ang aming patakaran ng pagbabayad. Pero ang Sir binabanggit Jesus, din po ni Dr. Sir Jesus, Pargas, alam ko po yun ang patakaran ninyo. Pero bakit pinipilit po ninyo na ipagpatuloy samantalang inaamin ninyo na magiging gatasang baka na lang ang PhilHealth? Ang tinanong ko po kay Dr. Pargas kanina, bakit ngayon nyo lang pag-aaralan yung napakaliking kamalian ng sistema na yan sapagkat nagbabayad kayo ng sobra-sobra? Mabuting-mabuti sana kung yung serbisyong ibinigay sa pasyente, tamang-tama lang sana doon sa panggagamot na ginawa ng ospital. Eh hindi po eh. Pangkaraniwan, napakarami po ng sobra na nawawala. Ngayon, ang sabi ni Dr. Pargas, ibinibigay na lamang na benepisyo ng ospital. Mali po yun, Mr. De Jesus. Hindi mo ba nakikita yung malaking kamalian? Bakit mo bibigyan ng sobra-sobra ang ospital na hindi naman na sobra doon sa ginawa niyang paggagamot doon sa pasyenteng binayaran mo? Yan ba ay tamang pangangalaga ng pondo? Hindi po. At yan ay inamin na ni Dr. Pargas. Ito yung ulit-ulit naming tinatanong sa inyo. Sabi ni Dr. Pargas, aaralin po ninyo ngayon. So ang tanong, sa matagal na panahon, nagsimula kayo noong 2012, ngayon nyo lang naisipan na aralin. Malaki po ang pagkukulang ninyo sa ating pamahalaan o sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga miyembro, sapagkat hindi nyo inalagaan ang pondo. Ito po ang susunod na tanong. Yung Integrity Committee po ng Philhealth, Mr. Chair. Pwede ba naming malaman mula sa inyo kung ilang ospital na ang napanagot ninyo o nakasuhan dahil sa mga fraudulent claims? Mr. Chair, nawawala na po. Thank you, Mr. Chair. We have submitted the list of the hospitals that have been penalized by Philhealth. I don't have the exact figures right now, but
These are more or less 200 facilities, and so many cases are also pending before the Department of Justice, before the National Bureau of Investigation, and thousands of cases pending before our arbitration office. Mr. Chair, Your Honor. So ang nagawa lamang po ninyo, mag-submit kayo sa amin ng listahan ng mga ospital na nagsubmit sa inyo ng fraudulent claims. At ngayon po ang sinasabi ninyo, inaakusahan ninyo sila. Meron na po ba kayong pondo na nalikom para lamang maibalik ng anti-fraud system ninyo? Meron na po bang naibalik na pera sa kaban ng Philhealth maliban do sa pagkakaso ninyo sa kanila? Doon sir sa may mga decisions na revocation, we have revoked accreditation of several providers. We have also Tinatanong ko sa iyo kung meron ka nang nakolektang pera mula dito sa mga ospital na nilista mo na isinabit mo dito sa committee. Meron nang naibalik na pera sa PhilHealth? As far as the fines are concerned, yes, Your Honor. But if I may expound, when I was Magkano ang naibigay na pera? Magkano nang naibalik sa PhilHealth? Sir, yun nga po yung problema nung pag-assume ko dito ay yung mga pleadings po at yung complaint hindi po kasama yung losses na incur ng PhilHealth. Del Rosario, hindi ko tinatanong sa iyo ilan ang pleadings na nai-file mo sa korte. I am not asking you as to how many pleadings you have filed in court. Maybe you're the best lawyer in this country. Marami ka sigurong kinasuhan. Ang tinatanong ko sa iyo, magkano na ang naibalik sa pera ng PhilHealth dito sa mga fraudulent claims na ito? Magmula nang ikaw ay mapunta riyan sa opisina mo. Sir, all the criminal cases are still pending, so there has been no. So wala ka pang naibalik na pera. Yun lang yung tinatanong ko. Huwag kang paligoy-ligoy. Tinatanong kita, may naibalik ka na bang pondo mula doon sa mga fraudulent claims na pinagdidemanda mo? Wala sir, kasi pending pa po yung mga... Wala pa, yun na lang. So kahit isa pa lang ospital, dahil sa, ito nga ang malaking problema ninyo Mr. Chair. Dito sa all case rate na ito, na kung saan napakaraming fraudulent claims ang pinanggagalingan, pabaya sila, wala silang mekanismo, mabuti pa yung train, Mr. Chair, mabuti pa yung bus, meron silang inspector, sila napakabilis ng kanilang mga aksyon sa pagbabayad ng ospital, walang malasakit sa pondo, siguro hindi naman nila pera ito. Pera ito ng miyembro. Kaya napakabilis. Ngayon sa pangungulekta at sa pagkuha o pagbabalik ng mga misappropriated na funds, ayun, inamin ni Mr. Del Rosario, Atty. Del Rosario, wala pa siyang naibalik kahit isang sentimo mula sa pondo ng PhilHealth. Ganyan kalaki ang problema ng PhilHealth. Pagkatapos sasabihin kanina ni Mr. De Jesus, ayaw pa niyang aminin na sa sistemang yan, nagmistulang gatasang baka ang PhilHealth. Mr. Chair, pupunta na ako sa IRM. Ito yung interim reimbursement mechanism. I'm going to make a follow-up on the questions propounded by Congressman Barbers. Kasi mukhang pinaikutan lamang siya ni Atty. Veloso. Tinatanong kanina ni Congressman Barbers sa'yo, Atty. Del Rosario, ano yung legal basis ng interim reimbursement mechanism? Kasi tama naman ang umpisa niya, tinatanong kanya kung ano ibig sabihin ng reimbursement. Parang pinalitan mo yung definition ng reimbursement, ginawa mong cash advance. Kahit anong diksyonaryo sa buong daigdig, Atty. Del Rosario, hindi mo mapalilitaw na ang definition ng reimbursement ay cash advance. Ngayon, tinanong ka ni Congressman Barbers kanina, what is the legal basis of the interim reimbursement mechanism? Ang sabi mo, meron kayong pinalabas na legal opinion. First question, who issued the legal opinion?
The legal opinion, Your Honor, was issued by our internal legal department, headed by Attorney Rogelio Pocallan. Sa pagkakaalam mo, yung inisyu ng inyong internal department is a legal basis? It is only a legal opinion. It's, Mr. Chairman, we have submitted the legal opinion, and this only pertains to the general concept of implementing the interim reimbursement mechanism. And this states that the corporation has the authority to implement IRM, and we cited precedents during the Yolanda and the Marawi siege. And this pertains to the powers of the corporation to supervise the provision of health benefits and to set standards, rules, and regulatory necessary to ensure quality of care, appropriate utilization of services, fund viability, member satisfaction, and overall accomplishments of program objectives. This is found in Section 16, Paragraph C of RA 7875 as amended. Your Honor, Mr. Chair. Attorney De Rosario, napakasimple ng tanong ko sa iyo eh. Yun bang legal opinion na inisyu ng isang departamento ninyo is a legal basis? Sir, it pertains to the legal basis as to the authority of the corporation to implement a provider payment mechanism such as the IRM, which has been implemented before. O bakit binabanggit mo yung Yolanda at kung ano pa? Pinag-uusapan natin dito ay yung sinasabi ninyong Philhealth Circular number 2020-0007. It only pertains to COVID-19, hindi ba? Yes, sir. We issued the legal opinion prior the issuance of the circular. Our legal opinion is dated March 16, 2020, Your Honor. Teka muna, ang pinag-uusapan natin is the legal opinion. Did the legal opinion extend the definition of reimbursement? No, Your Honor. As advance? No, Your Honor. Oh. Nasaan ngayon yung sinasabi mong legal opinion that you can even change the definition of reimbursement into cash advance? Napakalaki yata nitong depression nito, Atty. Del Rosario. We will look into the previous legal opinions issued by the legal department pertaining to the previous fortuitous events, Mr. Chairman. No. Ang pinag-uusapan lang natin, sinabi ba doon sa legal opinion that you have the right to change the definition of reimbursement into cash advance? There is no such discussion, Your Honor. Attorney, Hindi tama yun. Ngayon, Deputy Speaker Marcoleta, can you kindly submit to the committee the legal opinion as you have stated? Go ahead, Congressman Marcoleta. Please continue. Atty. Del Rosario, doon ba sa sinabi ninyong Philhealth, doon sa pinasa ninyong Philhealth Circular 2020-0007, ay kasama ba yung pagbibigay nyo ng cash advance na 100 million sa Philippine National Red Cross? No, Your Honor. Hindi ba totoo na kayo ay nakapagbigay ng 100 million sa Philippine National Red Cross as mobilization fund? That is covered, Mr. Chairman, by a different issuance, Your Honor. What do you mean different issuance? The PhilHealth has entered into a memorandum of agreement with the Philippine Red Cross pertaining to that, Mr. Chair. So it's not included in the circular for COVID pertaining to the IRM. Ang sinasabi mo, Atty. Del Rosario, hindi IRM ito? That is not contemplated under the IRM, although they have similar features. But the IRM is based on the computation of the IRM is based on historical claims, amount of claims of a certain provider. But in case of the Philippine Red Cross, since this is the first time that we engage them for such services, so there is no historical claims to speak of
So that's why it was covered by a different issuance, Mr. Chair, Your Honor. So, ikaw na rin ang nagsabi that that's a different story. Kasi dapat may historical, di ba? Yung ibibigay ninyo na cash advance, aka reimbursement, dapat 3 months base doon sa historical claims na ibinigay sa inyo ng isang ospital, hindi ba? That is correct, Your Honor. Okay. Pagkatapos, ito namang Red Cross, wala naman siyang historical claim sa inyo eh. At wala rin naman siyang mga facilities na itatayo. Hindi ba maliwanag na iniba ninyo yung patakaran ng inyong Philhealth Policy 2020-0007? That's why, Your Honor, Mr. Chair, I said that it was covered by a different issuance. The Red Cross and Philippine Red Cross and Philhealth entered into a memorandum of agreement to cover such policy. It's not. Bakit kayo nagkaroon ng parang special memorandum sa PNRC? What is the basis for that? Interim reimbursement mechanism ito. The basis of which are historical claims. Maybe our corporate counsel can help me out, Your Honor. I'm not really familiar with all the issuances pertaining to Red Cross. I haven't prepared or studied the matter. If it's okay with the chairman. Yes, please. Good afternoon, Mr. Chairman. Good afternoon, Honorable Marcolita. Kindly state your name and position, please. I'm Attorney Robert Labe from the Corporate Legal Counsel. Yeah, it is correct that the PNRC, MOA, and Philhealth is a different matter, and it's not covered by the Philhealth Circular number 2020-007, Mr. Chairman. Why so? Because at that point, Mr. Chairman, there was already a issuance with regard to the bayanihan and among others that there's a need that there will be a targeted testing for our frontliners. And because of that, with the guidelines of DOH, Philhealth will be the one to cater as regards to the payment, Mr. Chairman. So, but what is the basis of 100 million? Why not 30 million? Why not 20 million? Why not 50? Why 100 million? the basis of that, Mr. Chairman, as I can recall during the executive meeting, was that the targeted populations is in NCR. There were, I think, 13 million populations in NCR, and that was the basis corresponding to the amount times the 30 million, Mr. Chairman. And I think the total budget for that is 900 million. And to facilitate, Mr. Chairman, an advance payment of 100 million was provided for under the memorandum of agreement between PhilHealth and the NCR, Mr. Chairman. But Mr. Chair, did PhilHealth know that the 100 million mobilization fund is even against the charter of the Philippine National Red Cross? Kasi ang Red Cross, hindi siya tatanggap lamang siya ng recovery sa mga cost na nagawa niya doon sa service rendered by PNRC. Wala pa naman siyang nare-render na na service So, it is not only violation of your own circular, but it is also in direct violation of the PNRC charter. Kasi sila recovery lang ng cost rendered. As far as I am concerned, Mr. Chairman, I don't have the copy of the memorandum of agreement between PhilHealth and PNCR, but we can provide the Congress with regard to that MOA. Please provide Congress with that copy of that memorandum of agreement. Okay. Thank you. Kung talagang meron silang mobilization fund na 100 million, bakit nung mag-testing ang PNRC o ang Red Cross, bakit pinagbabayad pa yung mga kababayan nating tinetesting?
Hindi ba maliwanag naman na bayad na yon? Yung na-testing na kababayan natin, magbabayad ng 4,000 pesos. At kung hihingi siya ng certification, another 500 pesos. Why so? Mr. Honorable Chair, Marcoleta, ang pagkakalam ko ho, ang nagastos na nila dyan more or less nasa 300 million pesos. Tama po ba? So please reply. Dapat Philhealth na yun. Go ahead, Mr. Chair. Attorney. Opo. To address the question of the honorable congressman, the Philhealth will only pay for those tests that falls under the DOH protocol with those people that are covered under the expanded targeted testing. So if a person does not fall in that particular category, they will have to pay out of pocket. And the coverage of the PRC during the initial stages of the implementation of the MOA was for the OFWs. Yun po mga tinetest po noon ng Coast Guard. So actually po, bago po na-implement yung MOA, ang dami na pong na-tests ng Red Cross. So yun po yung, at yung isang basis po doon sa natatandaan ko po sa mga discussion is the Bayanihan Law. And there was a letter coming from the Executive Secretary parang enjoining Philhealth to cooperate and to enter into an agreement with the Philippine Red Cross as far as the expanded testing is concerned. Mr. Chair. Attorney Del Rosario, kayo naman ay nag-advance ng pera sa Red Cross eh. Hindi nyo man lang naisip na kapag ka itetesting na yung mga kababayan natin, eh ilibre mo na lamang sila sapagkat sila man ay nag-benefit naman ng inyong mobilization fund. Bakit hindi nyo isinama naman yon doon sa inyong memorandum of agreement? Kailangan pang magbayad ang sino mang magpapatest sa kanila, samantalang kayo naman ay nagbigay naman ng pundo sa kanila. Bakit hindi naman nyo isinama yung ganun? Thank you, Mr. Chair. The Philhealth was actually willing to shoulder all the tests, subject, of course, to our financial viability. Ano po. But the Philhealth is also governed by the DOH administrative order on what can only be paid by government funds. Deputy Speaker Marcoleta, if you don't mind, baka pwede ho pumasok na tayo sa EXICOM. I will allow you, once we resume, to continue with your interpellation. What is that, Mr. Chair? If we can go now into to suspend the hearing, mag-suspend na po muna tayo. Pumunta na po tayo sa EXICOM at mula po doon pag-resume, ituloy niyo po yung inyong mga katanungan. Eh, konti na lamang po ito, Mr. Chair. Kasi hindi ako makapaniwala sa mga sagot sa akin ni Atty. Del Rosario. Kanina pa ako nagtataka kung bakit paikot-ikot at may halong pagsisinungaling na po ito eh. Unang-una, ang sabi po niya kanina, isa lamang ang kanyang departamento na kanyang pinamumuluhan. Samantalang ang pagkakaalam ko po, 4 na departamento po ang kanyang nasasakupan. Unang-una, Internal Legal Department, Prosecution Department, Fact-Finding, Investigation and Enforcement Department, at saka yung Protest and Appeals Review Department. Under oath po si Atty. Del Rosario, Mr. Chair. Pero kanina, dahil gusto niyang iwasan ng mga tanong, ang sabi niya, isa lamang ang kanyang departamentong pinangunguluhan. Bakit hindi po kayo magsalita ng tapat, Atty. Del Rosario, at kinakailangan pa ninyong magsinungaling? Congressman Marcoleta, kasi kailangan din pong i-clear tong plenary just for the open and closing of session. So I will temporarily suspend and call you for the continuation of your interpellation, Deputy Speaker Marcoleta. Okay, on that condition. Mr. Chair. Thank you. Yes. Anyway, we'll go executive session. Kasama mo pa rin kaming lahat. Sir, Attorney Del Rosario. I just want to clarify. Attorney Del Rosario, you will still be with us in executive session. Thank you. So with that, session suspended until 3 o'clock. We will resume once we have opened and closed the session this afternoon. Session suspended, 3:05. Session suspended.